Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong July 4 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa kanyang technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kitang-kita po natin na katulad po ni Bitcoin ay nakakaranas na rin po ng pagbagsak itong si Shiba Inu. Pero, ayan, nitong mga nakalipas po na araw, simula noong June 24 hanggang nitong July 2 ay nagko-consolidate lamang po siya. Yan, or sinusubukan po niyang basagin or makabalik dito sa ibabaw ng ating major resistance line na 40 digits 1767. Pero hirap po talaga siyang makabalik. Wala po siyang sapat na pwersa para basagin yung major resistance line natin na ito. Isa pa naman itong major resistance line at hindi po ito basta-basta mababasag kung saan ay kakailanganin po niyang ng sapat na pwersa ng mga bulls para magawa niyang lampasan ito. Pero sa kalagayan na ganito, na ipinapakita ng ating mga indicators dito na bearish ang siyang nakakalamang ay malabo. Kaya dahil dyan ay nauwi po ito sa kanyang pagbagsak. Yan, tulad po ni Bitcoin ay ayan, may correlation po kasi sila kay Bitcoin. Kung bumabagsak si Bitcoin ay bumabagsak na rin. Nakakaranas na rin ng pagbagsak itong si Shiba Inu. Kaya ayan, kitang-kita po natin na bumagsak si Bitcoin at nabasag pa niya yung dating support line niya rito sa 60k. Kaya ayan, hinatak po niya si Shiba Inu. At syempre, hindi lamang si Shiba Inu, maging majority ng mga cryptocurrencies ay nakakatak na rin dito sa pagbagsak ni Bitcoin. Kaya red na red po ang halos buong crypto market natin ngayon dahil sa nararanasan pagbagsak ni Bitcoin ngayon. Kaya check na lamang po ninyo yung aking technical analysis dito kanina kay Bitcoin. Ngayon ay balikan na po natin itong si Shiba Inu. At ayan, nakakaranas po siya ng patuloy na pagbagsak at mukhang aabot po siya rito hanggang sa sunod na major support line natin na 40 digits 1482. Kaya meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order. Yung latest po na trade natin dito kay Shiba Inu ay nakabili po ako rito. Ayan, sa resistance line na ito nitong nakalipas na June 24. At mukhang malapit na rin po akong makabili dito sa presyong 40 digits 1482. Ayan, malamang ay baka bukas or sa mga paparating na araw or malapit na paparating na araw. Kaya yan, kasi napaka-bearish po ang nakikita natin dito na kalagayan nitong si Shiba Inu. At mapapansin po natin na ayan, parang nagkaroon lamang po ng buwelo yung ating QQE mod indicator dito. Mula noong June 24 ay kitang-kita natin na lumiliit yung mga sukat nito. Yan, parang huminga lamang po siya at mukhang ngayon ay magpapatuloy na naman po siya sa paglaki ng mga sukat nito. At kung pag nagpatuloy po sa paglaki ang sukat ng mga QQE bars natin dito ay ayan, mataas po ang posibilidad na babanggain niya ang ating major support line dito, sunod na major support line natin dito, at malamang ay baka mababasag pa niya ito. Kung mababasag niya ito ay ayan, mas matindi po ang kanyang maaring ibagsak, kung saan ay ito po yung sunod na nakaabang na major support line natin dito sa ibaba, ang 40 digits 1169. At kung pag nangyari pong kung pag nabasag po ito, yan yung major support line na ito ay mai-invalidate na rin po yung napakahabang pattern natin dito. Ayan, mai-invalidate na po yan. Ayan, pero sa tingin ko ay magsisilbing napakatibay na support line ang 40 digits 1482. Sa tingin ko ay ibibigay talaga ng support line natin yung kanilang lahat ng kanilang makakaya rito para hindi ma-invalidate yung pattern natin dito. Ayan. Pero yung ating Hall Street indicator dito ay bearish na bearish po yung kanyang signal dito. Wala pa rin pong pagbabago sa pangangatawan nito. Ayan, malusog na malusog. At ayan, ibig pong sabihin ay bearish na bearish pa rin ang kalagayan ni Shiba Inu. Ayan yung aking ayan, sa madaling salita ay yung aking
nakikita na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw ay magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pagbagsak. Ayan, lalong-lalo na at parang nag-uumpisa pa lamang po siya ulit. Parang parang inuumpisan po niya ulit yung kanyang bearish momentum or yung selling pressure. Ayan, nag-umpisa po ulit sila. Ayan, at sa tingin ko ay yung sunod po na magiging galaw ni Shiba Inu ay nakasalalay sa ating major support line na ito. Ayan nga ba ay kung tatalbog nga ba siya rito? Ayan, tatalbog nga ba siya rito na parang bola at dito na siya magsisimulang makabangon or makabawi para umangat? Or kung mababasag kaya ito at kung nangyari yan ay magpapatuloy ito sa kanyang pagbagsak. Ayan. Pero ayan, basta nakikita ko po rito ay patuloy po siya sa pagbagsak sa mga susunod na araw. Ayan, set na po ninyo yung mga buy pending orders ninyo dyan. Ayan, para makabili tayo sa kada pagbagsak ni Shiba Inu. Ayan. Yan po yung aking mga live spot trading positions dito. Meron po akong 3 na sell pending orders dito or take profit kung saan ay nakatapat po yan sa mga resistance line natin dito. At ito naman po sa ibaba ay ito naman po yung aking 2 na buy pending order na nakatapat na rin sa 2 major support line natin dito. Previous trades ko po ay ayan, nakabili po ako. Ayan, meron po akong 3 magkakasunod na nabili. Ayan, sa mga presyong ito. Yan, yung huling take profit ko lamang po ay nitong mga nakalipas na May 29. Ayan, dito po. Nung umangat po siya sa presyong 40 digits, 27.77. Ayan, kung gusto po ninyong gayahin or kopyahin or tularan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Shiba Inu, ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito. Sa mga bago lamang po rito ay ang ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung 2 indicators ko naman po rito ay yung nandito sa chart ay ito naman po yung House Weight Indicator at yung nandito sa ibaba ay ito naman po ang QQE Mod Indicator. I-check na lamang po ninyo ang description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link ng aking ginawang mga video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang 2 indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.